Honestly po, meron. May mga nagtatanong, may mga lumalapit o nagpaparamdam po. Pero para sa akin po kasi, hindi lang naman ako ang pinag-uusapan dito. Sabi ko nga, napagod na rin ako, nagsawa na rin ako. Kumbaga parang siguro lahat naman tayo naghahanap tayo ng pagbabago, hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating mga magiging anak, sa ating pamilya o sa lipunan natin. And then, napaka-importante po ng pagkakataong ito kung sakasakali by next year sa election. Kasi yun lang pagkakataon na mahahawakan ko yung sarili kong pananaw, pagkakaintindi o pagkatao. Kasi after that, kapag naboto ko na sila, wala na. Kumbaga parang sila na naman yung maghahari. Gagawin na naman nila kung ano yung gusto nila mangyari, di ba? Sabi ko nga ngayon, this time, sabi ko, mas magiging mahigpit ako sa mga tao tutulungan ko o paniniwalaan ko. Kasi nakakapagod nakakasawa di ba? Parang may mga tao kang ibang tinulungan tapos magugulat ka, ganun pala yung mga nangyari. Hindi naman ibig sabihin na may pinagsisihan ka sa mga tinulungan mo in the past. Merong iba, pero sabi ko nga, siguro sa pagkakataong ito, mas talagang mas talagang magiging mahigpit ka na Kasi ang dami kong kumbaga sabi ko nga, marami kasi akong mga tao, pag alam kong nangangailangan ng tulong, talaga sinusuportahan ko. Pero may mga talagang mga tinulungan ako na talagang proud ako, like Senator Angara, sobrang proud na proud ako. Diba kung ba't ko sinasabi kasi ito lang yung pagkakataon ko na magsalita, and then next year yan, iba na naman yan, diba? Si President Pinoy talagang, sabi ko nga, iba-ibang opinion natin, pero ako para sa akin, sobra akong proud para sa kanya po. And then, may iba kang mga tinulungan na parang, hindi, Names nga. Joke. Ayun lang po. Since nasabi mo na yan, so this year, ano yung parang magiging pamantayan mo Oo nga. sa pagpili ng susuportahang kandidato? Unang-una, syempre, hindi naman yung sapat yung pangako lang. Syempre, alam naman natin yung credibility ng bawat tao. Alam mo naman yung hangarin. Kumbaga, bilang tao, alam naman natin kung sino yung tamang Kung ako tatanungin, isa lang, sabihin ko Gusto ko ng pagbabago. At para mangyari yun, syempre, ayoko ng mga kumbaga sa cancer, kahit maglagay ka dyan ng bago, kung yan yung sistema nila, kakainin lang yan Kung maaari, gusto ko nga halos lahat bago. Kasi para magkaroon tayo ng bagong lipunan. Kung dadagdagan lang din natin yan at uulit lang tayo nang uulit sa mga taong ilalagay natin dyan sa posisyon, anong mangyayari? Ganun pa rin. Sino ba mahihirapan? Tayo naman Honestly, alam niyo, may realization nga po. Na parang, bakit kami natatakot sa gobyerno? Bakit kami natatakot sa mga taong nakaposisyon? Tutuusin tayo nagpapasahod sa kanila. Dapat tayo pinaglilingkuran nila. Di ba sabi ko nga, alam niyo po nung may mga nakakwentuhan ako na nag-aaral ng mga estudyante. Nakaka-proud habang estudyante sila kasi napaka-thankful nila sa atin. Kasi tayo yung nagpapaaral sa kanila at nagpapasweldo sa kanila habang nag-aaral sila. Tapos nakakagulat lang yung maling sistema natin na kapag ka-graduate nila, ang dating, tayo natatakot sa kanila. Bakit? Tayo yung nagbibigay sa kanila ng tulong tayo yung nagpapasahod sa kanila. Di ba dapat tayo ngayong pinagsisilbihan nila? Pero ngayon nagugutom, parang baliktad. Siguro dahil mali yung sistema ang ginagawa natin o yung sistema na kagawian na natin. Sabi ko sana kung magkakaroon ng pagkakataon, sana baguhin na lahat. Sana alam mo yung maaari, bago lahat. Baga bata lahat kung maaari para magkaroon ng pagbabago. Grabe kang magsalita ngayon, no? Hindi kasi... Our relevant Coco Martin, may boses na. Ngayon lang po yung pagkakataon kasi, so parang sabi ko, sayang naman, di ba parang, basta alam ko na wala akong ginagawang masama at wala akong inaapakan na tao. Sorry kung may masasaktan, sorry kung may mali ako nasabi para sa kanila, pero ako ito po yung pananaw ko bilang isang tao po.